Kagabi po ay nag-aantay ako ng ibabalita sa Channel 7. Yung po ngayon na nagaganap na kabi-kabila po ang rally. At sinugod na rin po kasi ang Malacanang. So inaantay ko pong ibalita sa Channel 7. Ay wala po akong narinig sa Channel 7 kung ibalita. Pero anyway, understandable naman po yan dahil talagang takot po lahat magsalita yung mga media entity. At wala po kahit nagustuhin man nila, talagang magbubulag-bulagan ng tomato. Kasi po ang hinahanap ko po talaga, yung ibabalita, yung ito grabe po yung kabi-kabila po yung demonstration At ito po sakon po ito sa Malacanang na ito Ayan po. Mukhang ito na po yung sinasabi ko sa inyo na hindi na po mapipigilan ang kaguluhan. Baka ito na ang simula. At itutuloy-tuloy po natin na ipakita kasi ang layunin po natin dito ay makagawa ng paraan yung administration bangag na ito na hindi mauwi sa ganitong kaguluhan ang yung mga ganitong nangyayaring ito na sinasabi ko naman po sa inyo. Kapag ang tao gutom na po yan, ay talaga namang hindi na po mapipigilan yan. Tingnan nyo, yung saan yun? Yung sa Bacolod ba yun? Nagpagasolina, 5,000 yung ginasolina yata. Hindi, sa Quezon City yata yun. Ay tinakasan lang po. At ang sinasabi po nung pump boy or yung taga-lagay, sa sweldo raw po niya kakaltasin unti-unti. Imagine nyo yung pagpapahirap ninyo sa tao. Sinabi ko naman po sa inyo na pagka inaakala nyo naman pong meron na masasagasaan na kapwa din ninyo o mas mahirap pa sa inyo, kagaya na may sasakyan ka. Yung pump boy umaasa lang sa napakababang sweldo. Tapos tatakasan mo pa yung ipinakarga mo. Ang magbabayad ngayon yung pump boy na yun. So, kawawa po talaga. Dalawa po yan, di ba? Yung nasa Channel 7 po, yung halagang 500 naman, tumakas naman din. So, nagsisimula na po Lahat po ng sinasabi ko rito na magsisimula at nagsisimula na po. At dahil sa kahirapan. At hindi na po talaga mapipigilan yan. Anyway, kukunin ko pa rin po yung iba. Ito naman po ay sa saan ba ito? Sa EDSA po yata ito. Kung na po, kabi-kabila na po talaga yung kaguluhan. Hindi na po ito, hindi na po mapipigil to. Yan po. Ito po yung sinasabi ko. Pilipino kapwa Pilipino, magpapatayan po ito. Maniwala kayo sa akin. Hanggat hindi po na-address itong kaguluhang ito, itong mga problemang ito ay talaga namang mangyayari yung sinasabi ko, magpapatayan ng Pilipino kapwa Pilipino. Ito tuloy-tuloy po natin na ipakita lahat sa inyo para po sa ganun ay yun naman po ang obligasyon ko, magbigay ng information sa mga nangyayari sa ating kapaligiran para mayroon po kayong alam. Dahil yung iba po dyan walang kamalay-malay, ganito na pala yung nangyayari. Mayroon pa po isa, ito pa po yung gulo pa.
Yan po, yung tambak po yung tao na walang masakyan. See? Wala pang masakyan na tao. Nakatambak na po sila sa kalsada. Imaginin mo ito. Ganito ka na. Ganito yun na yung mga nangyayari. See? Huwag naman sana, pero pag ito po ay nasimulan na, maniwala kayo sa akin, wala nang makakapigil ito. Lalo na kapag ka itong mga realista na ito, dahil sa kagutuman ay mayroong napatay dito. Dahil sa sobrang gutom at mayroong napatay ang otoridad dito. Maniwala kayo sa akin. Ito pa. Mga kapuso ko, Oh, yan oh. Kagulo po, kabi-kabila po ang gulo ngayon. At sa dyan sa Malacanang, kaya pala nung isang linggo, ay talagang kinordon na nila ng bladed wire yung buong paligid ng Malacanang na ultimong langaw, walang makakapasok. Dahil ini-expect na po nila na talagang susugurin na sila. Sinugod na po sila eh. Ayan. At ito po yung mga kwan pa ha. Saan na ito? Ito no, napuno na po ang EDSA oh. Napuno na po ang EDSA. Bantay sarado na sila. Ito na po. guys, ito na yung sitwasyon dito. Mga kabataan. Ayan. Guys, ito na yung sitwasyon dito. Kaya nabanggitan niya, maging mga kabataan na, sumali na po. Kaya ko po pinapakita dito, dahil hindi naman po pinapakita sa mainstream media, di tayo magpapakita yung mga nangyayari dyan sa kapaligiran natin. Ano ito? Ito naman po ay sitwasyon sa EDSA, Quezon City at MRT, halos wala nang masakyan. Ito po. Grabe yung sitwasyon ngayon sa EDSA. Halos wala nang masakyan. Mga commuter na tao. Nakakaawa lang mga commuter. No? Kahit sa MRT, ganun din. Napakahaba ng pila. Grabe oh. Grabe talaga. Ano na BBM? Yan po. See? Matindi. Wala na po masakyan ng tao. Ano pang ipapakain sa pamilya nitong mga taong ito? Ito na po yung mga nagtatrabaho kasi. So, maghapon sila nagtatrabaho, pag uwi nila, wala silang masakyan. Mapipilitan po maglakad itong mga ito. Paano kung malayong malayo? Ito pa yung isa, yung kung ano ba ito? Ano, mga sawa. Ito. O, isa po lang po. Isisingit ko lang po, ha. Kaya advance ko na po, instead na mamayang patapos ko na sa bibitawan yung mga nakakarimarim at nakakalaso ng mga pagkain. Ay ito na po, isisingit ko na po para magkakasunod-sunod na lang ito na maipapakita ko sa ito. Dahil mga sawa, yung ginagawang sausage na kadiri. Sawa po, sawa. Ginagawang sausage na kadiri. Which is talaga naman totoo po ito. At ito na po ang kaninyo. Panoorin niyo po ito. Pasok lang sa machine paglabas sa H&M. Ayan. Naku po, baka nakakakain na ako nito, hindi ko pa alam. Ayun, mga sawa, pinapasok lang sa machine paglabas sa H&M. Oh, yan. Naku po, baka nakakakain na ako nito, hindi ko pa alam.
Lalo pa kung gawang China yan. Naku po. Para lang po malaman ninyo, may katotohanan pa ito dahil sa una, noong nasa Thailand ako, ikwento ko lang po ng mabilisan itong na-experience ko sa Thailand nung pumunta ako roon nagbakasyon sa Thailand, na kung saan ay mayroon po doon street na lahat po ng klaseng sawa or ahas, mapakobra man yan o ano pa man na klaseng ahas, basta pag itinuro mo sa kanila, lulutuin nila para sa iyo. Layukan po yan, habuhay na buhay. At mayroon din po na yung cultured na mga sawa, cultured na ipis, cultured na mga bulati na yan, cultured na crickets, cultured na marami po mga exotic na yan. At dyan po sa Thailand dyan, ay di lalo na pag pumunta kayo China. Sa China naman, buong palengke, makikita nyo, yung mga tao doon, walang takot sila. Dinadampot lang nila mga kobra. Wala po silang patawad, lahat ng klaseng hayop. Grabe. Kaya totoo po ito. Kasi itong mga sawa na ito, cultured po yan. Talagang pinaparami po yan. Ay kung hindi po cultured yan, ay at baka ang gagamitin sa sausage na yan, o ay wala ng baka ngayon. Akala nyo ba yung mga corn beef niyan? Naku po, may mga pan po yan. May mga halong daga po yan. Yung daga naman po yan, culture din po yan. Yan yung pinaparami. Lahat po ng pagkain na ngayon, unti-unti na pong nai-reveal na dating wala tayong kaalam-alam. Pero yan pala ang katotohanan. Napakarumi po ng ating kinakain na ngayon yan pumupunta sa tindahan. At grabe, hindi ka masikmura ito. Madinin mo mga sawa. Naka-conveyor talaga sa dami. At ginagawang mga sausage. Anyway, ano pa ito? Ito po, mga naglalakad na lang po yung mga tao. Walang masakyan. Grabe! Nangyari mismo to sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Imagine mo to, rush hour. Pagod na ang mga tao galing trabaho. Pero walang masakyan. Dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis, may mga jeep at bus na hindi na muna bumibiyahe. Ang ending, yung ibang pasahero, napilitan na lang maglakad. Hindi ito eksena sa pelikula, totoong nangyayari sa kalsada, mahahabang pila, siksikan, at yung iba, tulala na lang kung paano uuwi. Tanong ngayon, hanggang kailan kakayanin ng mga driver na bumiyahe kung... O yun po. Basta pinapakita ko lang po sa inyo to. Kasi para din po mayroon kayong kaalaman. Dahil hindi niyo alam yung nangyayari sa inyong kapaligiran, ganyan na pala. Madinin mo yung maglalakad pa. Alam ko ano ba itong iba pa rito nung naikon ko. Ito pong walang kamatayan walang kamatayang piki na bigas. Wala pong kamatayan na piki na bigas. Ipapakita ko ulit sa inyo. Hindi po yung dati, iba naman po ito. Panoorin niyo na po. Ito raw po ang piki na bigas na ito. Pagka halimbawa, di ba, mapabahaw man o bagong saing, di ba pagka ganyan natin ang kanin, yung totoong kanin, di ba dumidikit sa kamay natin? Ito raw po hindi,
Oh. Sarili naman tayong palayan. Tapos sabi mo din sa Cambodia. Po, bigas. Ayan po. Hayaan pumasok yun. Grabe. Ginaganyan daw po nila. Hindi na po kasi maliwanag yun itong picture, pero nakikita nyo po ginaganyan. Hindi po dumidikit sa kamay. Yun po yung pagka nakapagsaing po kayo noon ay pero pa na po na laganap na po dito sa atin mismo. Yan, laganap na po. Aywan ko kung ano itong isa na ito. Nagkakanakawan na ng gasolina sa Bulacan sa sa video ang rider na higit 5 litrong gas ng tricycle ang tinangay. Nangyari pa yan sa tapat ng simbahan. Nasa frontline ng balik. Nagkakanakawan na ng gasolina sa Bulacan sa sa video ang rider na higit 5 litrong gas ng tricycle ang tinangay. Nangyari pa yan sa tapat ng simbahan. Nasa frontline ng balik. Grabe, wala po. Sa sobrang hirap na. Ramdam na po ng mga tao yung kahirapan ngayon. Ramdam na po. Kaya hindi po talaga malayong mangyari yung sinasabi ko. Magpapatayan po talaga. Aywan ko, ano pa ito, isa pa. Alala sa lahat, natataas ang presyo ng bigas na aabot sa 200 ang bawat kilo. Ang isang sako naman ng bigas ay aabot ng 5,000 piso. Dahil ito sa mataas na presyo ng gasolina, ang mga lugar na unang maaapektuhan ay makikita sa post namin. Pakitingnan. Alala sa lahat, natataas ang presyo ng bigas na aabot sa 200 ang bawat kilo. Ang isang sako naman ng bigas ay aabot ng 5,000 piso. Dahil ito sa mataas... Hindi naman 200 pesos per kilo. Ano to? Mabubuo sa tingin nyo, mabubuhay pa kaya itong mga kababayan natin na hirap na nga silang makabili doon sa 40 na pangpakain ng manok na pinagtsatsagaan nila, kahit na pangpakain ng manok ay pinagtsatsagaan nila yung halagang 40 pesos. Ano pa kayo itong 200 pesos per kilo? Wala na. Ito po yung sinasabi again. Pagka kumalampo ang sikmura nitong mga kababayan natin, humanda kayo. Maniwala kayo sa amin. Humanda kayong mga putang ina, yung mga kawatang kayo. Ewan kung ano pa ito. Ito yung kwan. Ito yung sinasindan niya. At saka itong si Shell Jokno na malaki ang ngipin, na parang kasing laki ng kalabaw ang ngipin. At saka itong si Laila de Lima na saba, na nagpapakita doon sa Piatos. Ngayon, mayroong pangontra si BP Sara. Mayroon din si BP Sara pinapakita na ngiwi sisling barbecue. Ito ito. Yan, ngiwi sisling barbecue. Ayan o. Ayan, ngiwi sisling barbecue. Di ngayon, may pantapat din si Sara Duterte. So, anyway, sinabi ko naman po kahapon pa, no, isang araw ko pa sinasabi na ang kinakatakutan ko po talaga rito, yun pong dahil sa sobrang kagutuman na itong mga kababayan natin, baka hindi na nila mapigil yan. At gagawa na sila ng masama. Which is mayroon nang gumagawa ng masama talaga. Ngayon,
Pag yan, sinabi ko, kanina lang sinabi ko, once na may namatay na gumagawa lang ng rally dahil sa sobrang gutom at napatay ninyo, maniwala kayo sa wala na makakapigil sa inyo. Wala na. Kaya sa inyong mga kapulisan ay instead na kampihan ninyo yung mga magnanakaw, kampihan ninyo na itong mga kababayan ninyo na alam naman ninyo na kaya naghihirap na itong mga kababayan natin ay dahil dito sa mga politiko, mga magnanakaw nito. Hayaan ninyo sila na sugurin itong nagpasasa ng mga mali-malitang pira na ito. Mga kababayan, wala po, hindi po nila ibinangko yung mga pirang yan. Tandaan po ninyo. Kaya, yung mga tumanggap ng mga mali-malita na yan, isa lang sa pamilya ang makuha ninyo. Ilalabas nila ang pirang yan. Tandaan ninyo yan. Sabi ko po rito, hindi po ako nanunulsol dito. Pero, nakikinikinita ko na po yung pwedeng mangyari. Ilagay mo ang iyong sarili dito sa mga bata na nag-iiyakan, na gutom na. Sige daw. Kayo ang magulang ng mga nag-iiyakang bata dahil sasabihin na gutom na kami, papa. Gutom na kami, tatay. Sa tingin mo, hindi gagawa ng masama na itong tatay na ito? Kahit pa anong isip niya, gagawa siya ng maganda. Pero saan pa? Wala naman siya masusulingan. So, baka ang mangyari niya na papatay na rin ito ng mga nagpasasa ng malita na yan. Pero tandaan po ninyo doon po sa mga kababayan natin, bagamat diniskas ko na po ito kahapon na huwag naman doon sa kapwa ninyo nangangailangan. At lalong higit, huwag nyo nang sasaktan. At kung kaunti lang naman at talagang walang-wala na kayong masulingan, at pero pare-parehas lang naman po kayo ang kalagayan huwag na po doon sa kaparehas ninyo. Ang targetin nyo na lang po yung mga nabigyan ng pira dyan sa flood control na yan, na mali-malita na yan. Tingnan nyo, hindi nyo napapansin, hindi na po pinag-uusapan ngayon yung flood control scam na yan. Hindi na po nila pinag-uusapan. Kaya siguro kung tayo ay mag-ipon-ipon na at sugurin na natin itong mga tumanggap ng mga mali-malitang ito, palagay ko wala tayong magiging kasalanan dahil unang-una, pira din po natin yan. Pira po natin yan, naninakaw lang nitong mga kawatang ito. Kaya marapat lamang nalumpuhin natin yung mga tumanggap ng mga mali-malita na yan. Ngayon, tahasan kong sinasabi sa inyo, alam na alam ninyo yung mga tumanggap ng malita. Kailangan lang natin paghandaan. Dahil may mga bodyguard yan. Pero, 100 yan. Sabi ko, tingnan nyo, isa pa yan. 50 hanggang 100 ang mga bodyguards yan na binabayaran ng gobyerno. Tapos pag nanakawan tayo, nasaan ang hustisya doon? Kaya yan ang sinasabi ko. Tapatan natin ng 1,000. Yung mga bodyguard nila yan para mapasok natin yan. Isa lang. Sa pamilya nito o siya mismo ang makuha natin. Ilalabas yung mga malita na yan. Walang mapapala sa gobyernong ito. Tingnan nyo. Yung sinasabi nito mga 18 Marines na sila mismo ang direkta na nagsasabi na sila dahil sila ay bodyguard at saka sila ay driver. Inintindi ba ditong lakson na kawatan na ito? Putang ina kalakson. Mananagot ka sa akin, sinasabi ko sa iyo, mananagot ka sa akin. Mananagot ka sa akin.
Kaya ngayon mga kababayan, steady. Habang may magagawa tayong paraan. Kung wala na tayong magawang paraan, kasi sinasabi ko, pwede naman sanang pwede ko naman sanang makapagpaluwag pa sa inyo. Pero hindi ko po kaya yung buong population ng Pilipinas ang pakainin ko. Hindi ko na po kaya. Manapa, ito lang mga sabi ko, subscriber ko at saka itong mga ibang followers ko, pwede pa. Pero yung buong Pilipino na, buong Pilipinas na napakakain, hindi ko na po kaya yun. Kundi ang pwede ko lang ibigay sa inyo, yung pantapat ninyo sa mga bodyguard dito, mga congressman at mga senador na ito. Wala na, paano ito? Suicide na ito. Tangina, mamamatay ang anak ko, halimbawa. Mabuti na lang at wala akong anak. Mabuti na lang din at hindi ako ganun kahirap. Dahil kung may anak ako na nag-iiyakan at humihingi ngayon ng pagkain, wala akong maibigay na pagkain, putang ina ninyong lahat. Tutudasin ko kayong lahat ng hayop kayo. Ay kung ito nga ngayon na hindi ako apektado, dito lang ako sa ito lang ang mga kababayan ko. Ramdam na ramdam ko yung paghihirap nito mga kababayan ko. Tapos kayo mismo, wala kayong pakundangan kung magnakaw ng pera ng bayan ng mga hayop kayo. Dapat lang kayong lipulin ng mga putang ina nyo. Sige po, tama na muna ito. At mukhang hindi po maganda yung mood ko ngayon. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat, kaya ako po ginagawa ito.